negosyo! 5 araw na lang! Valentine's Day na! May jowa ka na ba? Don't worry, akong bahala. Dahil kapag may negosyo ka, magkaka-love life ka na, may kita ka pa. Ang panregalong puso na ibibida namin, hindi tsokolate na hugis puso, kundi lugaw na may sahog na puso ng baka. Pag kinagat mo kasi siya, may lumalabas na juicy, tapos bata-bata. Paborito ko po talaga yung lugaw. Sakto po yung puso nun, mura, 80 plus lang nun eh. Yung kasing puso, kapag yun ang inilaman mo sa lugaw, malinamnam siya talaga. Tapos hindi siya masebo. Ang hanap niyo ba'y regalo na mukhang pinag-isipan sa araw ng mga puso? Baka ito na yon. Sobrang cute niya. First, ako makakita ng cookies na may picture. Napaka-sweet na regalo. Yung cookie, nandito yung mukha ko. Hindi ko kakainin to hanggang next year. Ano ba mga pasabog nyo? Nag-umpisa ako sa puhunan na 500 pesos. Now, kumikita na ako ng almost 80 to 90,000 a month. Dahil malapit na ang araw ng mga puso, love is in the air. Abot hanggang maginhawa. Mapapasana all ka na lang. #double goals. Sabi ko, gusto ko siya maging friend. Kasi gusto ko ng business-minded friend. Sobrang thankful rin kami sa location na to. Has a free market already. Because they have the food culture here na. Kumbaga, ang dami na ditong magkakatabing pagkain. Lahat na yan sa Pera Paraan. Ilang araw bago ang Valentine's Day, kumakaway na naman ang mga panregalong puso na pwede ng pusuan para sa inyong mga special someone. Pero ang panregalong puso na ibibida namin, nakabubusog din. Durog na ako. Ayoko na. Hindi ko na kaya. Buti pa ang lugaw. May puso. Char! Char lang. Pero mga kapuso, literal na may mga sahog o lamang puso ang lugawan sa Bulacan. Let's see. Sa kainan sa Malolos, Bulacan, hindi tsokolate na hugis puso ang benta sa mga in-love na customers, kundi lugaw na may sahog na puso ng baka. Yan daw ang itinutubok na pusong negosyante ng 39 years old na si Glessy. Ay, noong 2008 po kasi, after po namin ikasal, nag-ihaw-ihaw muna po kami. Tapos siguro mga 2 months lang kasi sobrang pagod. Sinubukan ni Glessy na magtinda ng lugaw sa tabing kalsada lang. Paborito ko po talaga yung lugaw. Sakto po yung puso nun, mura, 80 plus lang nun eh. Yung kasing puso, kapag yun ang inilaman mo sa lugaw, malinamnam siya talaga. Tapos hindi siya masebo. Pero hindi raw naging madali ang pagpasok niya sa pagtitinda dahil lagi silang pinapaalis sa pwesto. Kaya nagdesisyon si Glessy na magtayo ng lugawan sa labas ng kanilang bahay. Nakapagpaano po kami ng kubo para meron kaming bubong. Yung ine-expect po namin na 500 to 1,000 lang, ayun, medyo tumaas-taas na naman. Pero nang buksan ang bagong lugawan, hindi ito naging pansinin ng tao. Siyempre, pagkabago ka lang, hindi naman nila alam yung lasa ng lugaw mo. Yung iba, kinukwento po sa iba. Kaya po, unti-unti po nakikilala po yung lugaw namin. Kahit na nasa gilid lang po talaga kami. Nama na raw ni Glessy ang pagiging business-minded sa kanyang namayapang ina. Nakatuwang niya noon nang simulan ang negosyo. Mami, thank you kasi ikaw yung sumama sa akin noong nag-uumpisa pa lang ako. Na eto ako ngayon na halos 16 years na kaming naglulugaw na yung dating maliit lang, unti-unti lumalaki. Kaya maraming salamat kasi sinamahan mo. Ang partner for life ni Glessy na si Edward ang katuwang niya ngayon sa pagpapatakbo ng kanilang lugaw business. Salamat sa napakatyaga mong pagmamahal sa amin, pag-aalaga sa mga anak natin, at sa sipag mo sa ating hanap buhay. Talaga yung mag-asawa ay nagtutulungan sa hanap buhay. Talagang yung negosyo nila, punong-puno din ng pagmamahal. Kahit tapos ng Bachelor of Science in Mathematics si Glessy, pinili niya raw magnegosyo dahil mas nakitaan niya ito ng potensyal. Mas malaki rin daw ang kita kaysa sa pagiging kahera niya noon sa supermarket. At dahil may butihing puso si Glessy, i-share niya sa atin ang pagluluto ng nilugawang puso. Glessy, nako, ituro mo na nga sa amin kung paano gawin ang lugaw with puso nyo. Una po muna ay
Pakukuluin muna po natin yung puso ng baka. Lalagyan po natin ng sibuyas at paminta. Tatakpan 30 to 45 minutes para lumambot po yung ating puso. Sana all malambot ang puso, Glessy. Char! Habang pinapalambutan natin yung puso, magpakulo na tayo ng tubig at ilagay na natin yung bigas. Isabay na din po natin ang taba ng baka. Hayaan lang po natin itong kumulo hanggang sa pumutok na po yung bigas. Iwain ang pinalambot na puso ng baka at igigisa. Kaya po natin ito ginigisa ay para mawala po yung lansa at lalo pong mas sumarap. Ilagay na po natin ang luya. Sunod naman po natin ang bawang at sibuyas. Pwede na po natin ilagay ang hiniwang puso ng baka. At ilagay na po natin ang ating patis. Isunod na rin po natin ang paminta. Dahil kumukulo na po ang ating lugaw, kailangan po natin itong haluin upang hindi po siya dumikit sa ilalim. Ihuhulog na po natin ang ating mga pangtimpla. At isunod na po natin ang ating ginisang puso. At pwede na po natin ilagay ang ating onion leeks. Saka sasabawan ng pinagpakuluan ng puso ng baka para mas lalong lumasa. Matitikman na nga ang lugaw with puso ni Glessy for only 40 pesos. Meron din plain lugaw for 15 pesos. Waving din ang kanilang lugaw na may tuwalya na 35 pesos ang serving. Perfect din ang lugaw with lumpiang toge, nilaging itlog, tokwat baboy at tokneneng. 3 hanggang 4 na kaldero ng lugaw ang naibebenta ni Glessy kada araw. Galing pa raw sa pakimkim nung kasal ni Glessy ang 1,000 pesos na ipinusta niya sa kanilang lugawan. Ang tubong lugaw na negosyo ni Glessy, kumikita na mula 40 hanggang 50,000 pesos kada buwan. Madalas ko talaga orderin dito yung may baka, yung puso, tapos may tuwalya. Pag kinagat mo kasi siya, yung alam mo yung may lumalabas na juicy, tapos mataba-taba. Sa toppings po nila talagang kahit walang bawang, okay na okay. Importante raw ang kalidad ng produkto para bumalik ang mga parokyano. Yung sa timpla po kasi talaga kailangan consistent, hindi nababago. Dahil sa lugaw, mas napanatag na raw ang kanyang puso. Meron na silang motor, mga tricycle at hinuhulugang sasakyan. Naibibigay na rin ni Glessy at ng kanyang asawa ang mga pangangailangan ng pamilya. Try lang po kayo, wag po kayong matakot na sumugal. Lagi lang din po na ang Panginoon po ang unahin at sigurado po na siya po yung gagabay sa atin. Bago pa man mag-Valentine's Day, meron nang gustong mauna sa celebration. Presenting ang content creator na si Red na may paandar na date sa kanyang college sweetheart na si Angel. Okay lang ba mag-date tayo? Gusto ko mag-date naman tayo sa parang fancy restaurant. Eh di magsusosyal pa tayong clothes na. Eh, parang maganda, di ba? Saan ba yung social na date niyo, Red? Para mas maganda yung element of surprise, iba-blindfold natin to si Marcy. Surprise! Yeah. Bakit may ganito? Yan yung vlog setup ko ngayon. Wow, ang ganda. Love you. Kahit saan, basta kasama kita. Siyempre, meron tayong flowers kay Angel. Pero Angel, hindi tayo steak today ha, kundi lugaw na may puso. Kain na tayo. Sakto sa cravings mo. All-time favorite talaga. Nag-enjoy sana kayo sa inyong lugaw date. Ang pagkain kahit simple basta't maayos ang sangkap at pagkakaluto, tiyak na sa sarap. Tulad ng negosyong sinahugan ng puso sa pagtataguyod, siguradong panalo. At titibok-tibok ang malaking kita. Ako nga. Yung babaeng kinokopya mo. Ma'am, hindi naman po sa ganun. Hook na rin ba kayo sa buhay ni Tata at Venice sa may Ilonggo Girl? Paano kung hindi na lang dalawa ang magkamukhang Jillian Ward, kundi 3 na? Pero ang pangatlo, Cookie
cookies lang. Hi guys! I'm Jillian Ward of My Ilonggo Girl. And binigay sa akin to ng Pera Paraan team. And sobrang cute niya. Actually, first time ko makakita ng cookies na may picture. Actually, gusto ko din bigyan yung mga co-stars ko. Kasi ang cute niya. Ang reaction ng cast ng My Ilonggo Girl sa special na cookies na yan, Ano itong mga pasabog nyo? abangan mamaya. Ngayon, focus muna tayo sa cookies mga kanegosyo. Photo cookies ang tawag dyan. Ang best-selling product ng negosyanteng si Sab. Nag-umpisa ako sa puhunan na 500 pesos and now, kumikita na ako ng almost 80 to 90,000 a month. Alam niyo bang itong si Sab, kumikita kahit nasa bahay lang? How did she do it? Make it till you make it lang daw. Ang hanap niyo ba'y regalo na mukhang pinag-isipan sa araw ng mga puso? Baka ito na yon. Hindi lang aesthetic o cute tingnan ang mga photo cookie. Dahil nakakain yan, ha? Nag-start yung negosyo ko by reselling products. Pinaka-unang order ko, pinandown ko siya. Tapos, doon na nag-umpisa, nung nagbayad na, doon ako nakapag-ipon. Sideline lang daw sana ni Sab ang pagbebenta ng regular sugar cookies. Pero ang sideline lang sana, naging full-time business na ni Sab noong 2022. That time, nag-aaral pa ako ng dentistry. So, sabi ko, wait lang, parang matanda na ako. Gusto kong kumita ng money. Ang ginawa ko that time, I posted sa marketplace. Tapos, marami palang may gusto nito. Doon ko na-realize na, okay, patok pala siya. So, ang ginawa ko, gumawa na ako ng Facebook page. Tumigil na sa pag-resell si Sab at inaral kung paano gumawa ng sarili niyang sugar cookies. At naisip niya ang konseptong photo cookies. Nakita ko before na nauso yung mga cakes na may photos. Tapos sabi ko, why not ilagay ko kaya sa cookie? Try natin. Pwede ba pala siyang gawin? I-share sa atin ni Sab kung paano gumawa ng photo cookies. Una muna ang pagsasabahin ng dry and wet ingredients. Kapag nakuha na ang nais na texture, mamasahin na ito. At pipit-pitin. Gagamitan na ito ng cookie cutter. At inuluto sa oven ng 5 hanggang 10 minuto. Para makagawa tayo ng photo cookies, kailangan muna natin gumawa ng layout. Siyempre, edible ink o yung tintang nakakain ang gagamitin sa pagprint ng litrato. And para makain natin siyempre yung photo cookies, kailangan gamitan natin ng wafer paper. This one is 100% edible. Pagka-print ay lalagyan naman ng edible glue o yung pandikit na pwedeng kainin ng cookies at ilalapat na ang picture dito. 5 hanggang 10 minuto lang ito patutuyuin at ready na itong kainin. Naibebenta ni Sab ang kada piraso ng photo cookie mula 28 pesos hanggang 35 pesos depende sa size. Pwede rin magpagawa ng box sets na mabibili naman mula 195 pesos pataas depende sa request. Ang mga set na ito, special delivery para sa cast ng My Ilonggo Girl. Napaka-sweet na regalo. Tingnan po natin yung cookie. Nandito yung mukha ko and My Ilonggo Girl na katuwa lang kasi personalized. Tapos may comments pa. I-unbox natin para matikman naman natin tong cookies. Let's spread love this Valentine's season. Oh. Sweet. Ang cute talaga nito. Ganyan ko. Sino nagbigay nito? Naku, salamat gid, Tata. Bait-bait naman ang anak ko. Pang Valentine's ba niya ito sa akin? Happy Valentine's, anak ko. Hey, Tata, thank you so much. My sister here in Ilonggo Girl. Hindi ko kakainin to hanggang next year. Maganda siyang display sa bahay. At Happy Valentine's Day sa'yo. Ano ba yan? Ano ba yung pinapanood nyo? Lalambot kaya ang puso ng mga kontrabida sa buhay ni Tata kapag natanggap nila ang mga ito? Are you sure wala tong lason? Okay, Happy Valentine's, Tata. Ano itong mga pasabog nyo? Pero ayoko nito, ayoko nito. Pero ang cute. Aww. Ang cute naman. Magagalit si Mommy kapag kinuha ko. Magagalit siya kapag tinanggap ko. Pakikuha nga nito. Pero
Gusto ko siya eh. Ang cute. Meron din akong cookies version syempre. Masaklap lang niya. Pag kinain niyo pati mukha ko, makakain niyo. Gagamitin natin ang cookies sa isang laro. Itong 3 cookies na ito, i-jumble. At kailangan ko daw hanapin kung nasaan ang puso. Natandaan ko ba? Pwede naman daya. So, lahanan natin kung nasaan ang puso. Ah! O yan, walang daya yan, ha? Tikman na natin to. Harap to, may kape. Malaki rin daw ang pasasalamat ni Sab sa social media dahil ito ang gamit niya sa pagtitinda at pagpopromote ng kanyang produkto. Always give updates sa mga clients mo na, okay, this one is available. They can just message us on Facebook. Dahil sa pagiging consistent ni Sab sa social media, lumawak ng lumawak ang market niya. Pinaka-rewarding para sa akin sa business na ito is making other people happy sa mga events nila. Seeing them enjoy the products that I give, talagang nakakataba ng puso. Kung gaano ka-thoughtful ang nagre-regalo nito, malalim na pinag-iisipan din daw ni Sab ang bawat desisyon sa kanyang negosyo. Aside from making risk, also know kung ano yung risk na pinapasok mo. Pag-aralan mo yung negosyo na pinapasukan mo kasi hindi lahat ng negosyo is for everyone. Sa kahabaan ng 2 kilometrong kalyeng ito, sari-saring kainan ang makikita. Kaya naman, tinuturing na itong food tourism destination dito sa Metro Manila. At dahil malapit na ang araw ng mga puso, love is in the air. Abot hanggang maginhawa. Bisitahin natin ang magkasintahang entrepreneur students na sa murang edad nakapagpundar na ng 2 negosyo at kumikita na ng malaki. Mapapasahan na all ka na lang. #CoupleGoals. Araw-araw kitang kasama sa lungkot at saya'y nandyan. Sa itsura pa lang, tiyak na mabubusog na sa gahiganteng fried chicken na ito. Pero mas pinasarap raw ng kanilang OG sweet and spicy sauce. Ilang beses na itong nag-viral at hanggang ngayon pinipilahan pa rin daw. Ang magkasintahang Copper at Main dito sa Maginhawa Street na piling buksan ang bagong branch ng kanilang negosyo. Sobrang thankful rin kami sa location na to kasi mas guminhawa yung namin, yung flow ng business. It has a free market already. Kumbaga alam na talaga na puntahan. Because they have the food culture here na. Kumbaga ang dami na ditong magkakatabing pagkain. Parehong entrepreneur students sina Copper at Main pero sa magkaibang eskwelahan. Unang napansin ni Main si Copper nang mag-comment ito sa kanyang in-upload na litrato. He complimented my brother instead. So syempre na-curious ako bakit hindi ako yung kinompliment yung brother ko. So I checked his Instagram and then sabi ko, nagbi-business talaga. Tapos sabi nila, oo, nagbi-business minded. Sabi ko, gusto ko siya maging friend. Kasi gusto ko ng business-minded friends. Ang kanilang first meet-up dahil sa negosyo. Nagbebenta daw siya ng mani kung gusto ko bumili. So sabi ko, sige, syempre support ako. First meet namin, binentahan ko siya ng mani. Isang buwan pa lang naniligo si Copper, may proposal na agad si Main. Nagsabi ako sa kanya, mag-business tayo. Nasimulan nila ang negosyong kainan na Maiko 2.0 noong 2022 sa Marikina. Ang produkto nila, chicken pops o bite-sized na manok. At nag-click naman. Noong nakaraang taon, may isang bakanting tindahan silang napusuan. Rent namin yung store nang hindi namin alam kung ano ilalagay. And we wanted to have a passive income lang. The passive income that we thought about is yung mga halo-halo, ice scramble, palamig lang. Dahil short-term ang mga ito, nag-isip sila ng long-term na negosyo. I offered him the drizzled chicken concept. Sabi niya pa, chicken na naman? Ang kinakatakot niya baka maging competitor. Sabi ko, we will make it different. Pero nung una, onte, ninig ako, syempre. Kasi parang chicken again. Eventually, nung day 1 na, sabi ko,
nandito na to, game na to. Magtitiwala ako sa partner ko. Tig 50K kami noon. Total nun is 100K. Noong nagsimula kami sa sobrang liit na store. Nakita nila na malaki ang demand sa kanilang negosyo kaya lumipat sila ng pwesto at nagbukas ng branch sa Maginhawa. It has a chicken on top and then pipili ka kung ano yung nasa ilalim na gusto mo. It is very new to their eyes. Yung eyes yung nag-crave talaga. Kasi mostly people love Instagrammable eh. Yung parang kakaiba. Magpaptok naman tayo, guys! Meron ng mga balloons sa harap ko. Bawat balloons na yan ay may mga tanong sa loob. So, kailangan putukin ni Copper ang balloon. Tanong natin kay Copper. So, kung mag-expand kayo ng menu, ano ang una nyong idadagdag? For me, siguro drinks. Yes, para may combination siya nakasama ko. Oo nga naman, kasi mahirap kain ka ng chicken, nabulunan ka na. So, importante, may pantula ka na. Yeah! 1, 2, 3. Kung ang partner mo ay isang chicken dish, ano siya at bakit? Adobo. Favorite ko po ang adobo. Talaga? Yes. No. Sinigang. Hindi, pwede yun. Sinampalukang manok. Next balloon. Sino ang boss pagdating sa business decision? 1, 2, 3. Siya. Ba't ikaw? Mahilig ako mag-isip. Siya po mahilig kumilos. Siya taga-execute. Ikaw ang nag-iisip. Payag ka doon? Mapagbigay ko kasi ako. Yan. Para tayong nag-New Year dito. Bakit naging successful lang yung drizzled chicken? We really listen to the customer's experience and yung gusto nila. Ikaw, Copper. Siguro po, pwede po muna bumati. Sige, bakit? Ano po, binabati ko po yung family ko po, yung lahat ng staffs po namin. Alam mo yung area. Astig na family na drizzled chicken, which is our staffs. Kasi syempre sila rin ang frontliners namin. Dito yung frying station natin. Dito tayo na-fry para maging malaki siya and maging crispy and juicy. Ang marinated na manok babalutin sa harina saka ipiprito. Bestseller ang kanilang combo na may mac and cheese at fries. May toppings na manok at ang kanilang OG white garlic sauce. Para sa gusto ng kanin, merong rice and chicken combo. Ang kanilang monster chicken, iba-ibang flavor ang pwedeng pagpilian. Bestseller ang kanilang honey butter sauce. Panalo rin ang cheesy bomb burger. Ang lasa ng kanyang sauce. Ito yung size ng chicken. Parang kasing laki ng palad. Tapos ang soft nung chicken meat. Crispy. Sarap. Ano ito? Sarap. Sabi naman. Ganyan talaga. Ang sarap ng mga dinidrizzle nyo. Kaya naman pala kayo talaga dinadayo dito, di ba? Sarap. Hindi tinipid. Dahil sinabi ng cheesy macaroni, dapat lasang cheese, di ba? So yun, lasang-lasa yung cheese niya. Gaano kaya kalakas yung pita? Malakas naman. Malakas. Pwede ba sabihin natin 6 digits? Yes. Oh my gosh, ang lakas pa, 6 digits! Dahil mga estudyante pa lang ang dalawa, sinisiguro nilang balanse ang kanilang oras sa negosyo at pag-aaral. Kung meron kaming oras kung kailan kami estudyante, kung kailan kami May oras owners. na bebe time. Higit pa sa business partner ang tingin nila sa isa't isa ngayon. Bagay na mas nagpapatatag ng kanilang negosyo at relasyon. Kapag may time na pasuko ka na, may taong partner mo na magpupush sa'yo. As the time goes by, mas nagiging mature kami when handling mga issues or kaya decisions. So, mas napag-uusapan siya now. Ang negosyo at relasyon, magkaibang larangan man pero pareho ang pundasyon. Kailangan ng tiwala sa isa't isa, commitment at lakas ng loob para kung may mga pagsubok man, magkatuwang itong haharapin. Siguro as young entrepreneurs na katulad namin, as partners, kailangan natin ng mahabang patience. Try talaga ng try hanggang magtagumpay. Kasi hindi mo naman malaman kung hindi mo susubukan. It is a long process talaga. You just need to believe in your product and believe yourself na kaya mo yan. Hindi ko pa rin ba convinced na magnegosyo?
Baka gaya ng ating mga negosyante ngayong umaga, makahanap din kayo ng tamang inspirasyon para magsimula. When I was small, I used to work for my dad dun sa canteen namin. It's rewarding at the end of the day kasi may kita mo na, okay, may kinita naman ako sa pinagpaguran ko. Parang naisip ko na mas maganda mag-business na lang. Kahit maliit, at least wala pong amo. Sarili ko po yung kita ko. Kaya bago man ang halian, mga business ideas muna ang aming pantakam. At laging tandaan, pera lang yan. Kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan.